Pwede nyo po bang gawan ng video bakit mas lamang si Poco F7 Pro kasi mga friends ko recommend sa akin is X7 Pro. Ano po bang lamang ni F7 Pro sa overall? Before anything else po, paalala ko lang, paulit-ulit ko na itong binabanggit, wala pong magandang phone overall because kung hanap po nyo overall phone, naghanap kayo ng perfect phone which, newsflash, wala pong phone na maganda sa lahat ng bagay. Lahat po ay may pros and cons. And for this one po, itong Poco phones mo to, wag ko kayong umasa na maganda po yung kanilang camera quality. And of course, when it comes sa software din, hindi din po siya reliable at the moment. As you can see dito po sa ating key differences po between the A Gen 3 na meron sa F7 Pro at doon sa 8400 ni X7 Pro, when it comes po doon sa A Gen 3, apat po ang advantages po niya. I'm not mentioning po yung Antutu benchmark because hindi po yan reliable. And when it comes naman po dito sa 8400, isa lang po ang kanyang advantages versus the 8 Gen 3. So dito pa lang po sa taas, papapansin po ninyo, mas mataas po ang architecture po ni 8 Gen 3 compare po kay 8400 because again, you are comparing a flagship chipset to a mid-range chipset. So dito pa lang po, architecture pa lang po ng 8 Gen 3, panalong-panalo na po si 8 Gen 3 or si F7 Pro. Mapapansin nyo naman po dito ngayon sa architecture na doon pa lang po sa mga chipsets na to, talaga si 8 Gen 3 pang flagship po talaga, habang si 8400 mid-range lang po. Kung mapapansin po ninyo doon sa performance score po ni 8 Gen 3, ang pinakamataas sa clock speed po niya is 3.3 GHz. Kumpara naman po ninyo doon kay 8400, 3.25 GHz lang. When it comes naman sa efficiency cores, mapapansin po ninyo na apat po na pare-parehong 2.1 GHz yung kanyang efficiency core. Habang doon po sa kabila, sa 8 Gen 3, ang dalawang efficiency core po niya is 2.96 GHz. So, ibig sabihin, papunta na siya ng 3 GHz. So, doon pa lang po niyo mapapansin na pang flagship talaga po si F7 Pro. At ito naman po yung ibang specifications po niya, talagang build po talaga si 8 Gen 3 for being a flagship chipset. At pinakahuli po, of course, sa mismong presyo po nila, si F7 Pro is medyo mahal kumpara po natin kay X7 Pro na hindi po siya umaabot ng 20,000. So kung kayo pong habol po ninyo sa isang cellphone is magandang performance po niya pero hindi po aabot po doon sa presyo ng F7 Ultra, edi mag F7 Pro po tayo. Pero when it comes po sa performance po niya, napakalayo po ng performance po between the 8 Gen 3 at ng 8400. Because again, flagship nga po si 8 Gen 3 habang mid-range lang si 8400. Unless na po, if we were comparing 8 Gen 2 sa 8400, doon po sila pareho lang sila. So if you have any more question, lagay nyo lang sa comment section.